Kumusta na kayo mga senior high ABM students? Ikalawang video na natin to para sa lesson natin ngayon. Ang title ay Branches of Accounting. Huwag nyo lang laging kakalimutan, every lesson sa bandang huli ay sagutan nyo yung mga questionnaire doon para matuto tayo at parati natin maalala yung lesson na pinag-aaralan natin. Kaya dyan lang kayo at makinig at mag-aral sa lesson 2 ngayon, Branches of Accounting. Class, ito na yung lesson 2, Branches of Accounting. There are 8 branches of accounting. Una, financial accounting, then management accounting, government accounting, auditing, tax accounting, cost accounting, accounting education, and accounting research. So pag-aralan natin bawat isa ng mga branches na yan ng accounting. So una, financial accounting is a branch of accounting primarily handling the recording of financial transaction of the business. The financial transactions are later summarized into the standard accounting reports known as the financial statements. So, napaka-importante ng financial statements sa isang business. So, under financial accounting, kumbaga ito yung overall monitoring ng mga transaction ng kabuuan ng mga business. So, ito yung pinaka-financial statements na malalaman natin kung kumikita yung business nila. Special purpose of financial statements. Kapag sinabing general, mostly ito yung mga external users of financial statements. So, ano-ano ba yung mga external users of financial statements? Yun yung general. Then, special purpose financial statements, usually ito naman yung mga internal users of financial statements. Ibig sabihin, ito yung mga nasa kumpanya. Sila yung mga manager sa kumpanya, mga supervisor, mga board of director. Ayan. So, tingnan natin. Primary users of general purpose financial statements. So, ito yung mga external users of financial statements katulad ng investor. Siyempre, yung investor na yan, halimbawa, ikaw may-ari ng business, then naghahanap ka ng mga investor na mag-invest sa business mo para madagdagan yung o lumago yung business mo. Then, yung creditors, usually ito yung mga lending institution o kaya yung suppliers mo. So, yung mga lending institution, for example, yung mga bangko, nauutangan niya ng mga business. So, siyempre with collateral and interest. Then, yung mga supplier naman, siyempre yung mga materials na pinanggagalingan ng mga ino-order mo, nauutangan mo rin sila. Di ba? So, sila yung mga creditors. Then, yung shareholders, stockholders, sila yung mga nag-invest lang din dun sa business mo, bumili ng stocks, kaya meron silang share dun sa business. So, tawag sa kanila shareholder or stockholders. Then, yung government agencies, siyempre, yan yung BIR, yung Securities and Exchange Commission, yung mga LGUs na binibigyan natin ng mga financial statements para makita nila kung nagpapatuloy yung ating business. Ayan, katulad ng BIR. Siyempre, kung tayo'y nagbabayad ng buwis sa tama. Then, yung SEC, kapag ina-update natin sila sa financial statements,
hindi tayo kumbaga nape-penalty sa mga ini-impose nila. Kasi ang SEC, alam ko ang sinasabi nila, sila daw yung nagpapasara ng mga illegal na kumpanya. Ayan. Then auditors, external auditors, kung alam niyo yung SGB, yung Ernst & Young o Punong Bayan, then Kunanan, ito yung mga auditing firm na nag-audit ng mga businesses ng mga kumpanya. Sila ay independent auditors, external auditors. So kasi kailangan ng BIR audited financial statements. Kumbaga, correct financial statements. Kaya kailangan i-audit. So, yan yung gusto ng BIR, audited financial statement. Of course, ng Securities and Exchange Commission din, at saka ng mga LGUs, gusto nila audited financial statements, kaya merong auditors. Then, other interested outside parties. Siguro later on, pag-aralan natin yan kung ano-ano pa yung mga other interested outside parties na gumagamit ng general purpose financial statements. So, sa next lesson, sa lesson 3 or chapter 3, ang topic na doon is users of accounting information. Diyan, papasok na yung external users of financial statements and internal users of financial statements. So, yan. Doon naman sa primary users of special purpose financial statements, ito yung mga nandun sa kampanya. Yan yung top management. Example is board of directors of the company, CEO. CEO is Chief Executive Officer, CFO, Chief Financial Officer, then COO, Chief Operating Officer. Yan. Lahat yan nagtatrabaho dun sa company. So, internal siya, di ba? Then, financial managers, yung mga department managers. So, sa isang kumpanya, maraming departments. So, bawat department may mga managers. For example, managers, sales managers, then production managers, HR manager, example, then marketing manager, logistic manager, finance manager. So every department there has managers yan within the business. Then other internal parties. So siguro yung mga employees din, kasi gusto rin nila makita kung kumikita yung kumpanya nila para makapag-ask sila na taasan ng sweldo. 'Di ba? Lalo na yung mga kumpanya na merong mga union, di ba? Kapag may union ng kumpanya, maganda. Kasi may may bargaining agreement between the president ng union at saka ng may-ari ng kumpanya para makikipag-bargain sila na every 3 years or may bagong arrangement. Kumbaga, every year merong increase ng sweldo. And sabi dyan, predominantly external parties use general purpose financial statements. So, ito yung mga external users to evaluate the performance of the company. Para, siyempre, pag nakita nila yung financial statements, may i-evaluate nila yung performance ng company. Kasi kung kumikita, maganda, makakapag-invest sila, magpapautang sila, ganon. At yung special purpose financial statements naman are utilized by internal parties. Ito yung mga managers ng kumpanya, mga board of directors ng kumpanya, na makita rin nila yung financial statement para mag-guide sila kung anong decision ang gagawin nila. Na palaguin pa yung kanilang business, palaguin pa yung kikitain nila. Siguro mag-branch out sila ng kanilang business sa ibang lugar.
So, yung mga ganon. Sana nasusundan nyo ako, no? Then, pangalawa, management accounting. Management accounting is a branch of accounting which focuses on the preparation of financial reports used by managers in their day-to-day decision making. Reports generated using management accounting are for internal users only. So, hindi katulad ng financial accounting, yung kabuuan ng transaction ay nakapaloob sa financial accounting. Whereas dito sa management, yung per department lang. Kumbaga, halimbawa, sa marketing department, so yung manager doon o yung accountant ay gumagawa ng budget sila para itong budget na to para dun sa marketing department, at dun sa budget na yun lang yung gagastusin nila. So dapat hindi sila sumosobra sa gastos over the budget. Then roles of management accountants. Advise manager about the financial implication of the project. So yung management accountant, ina-advise nila yung mga different managers with regard sa mga budget nila, kung ano yung mga implication. Limbawa, yung budget nga ng marketing department, nasobrahan yung kanilang gastos, meron silang specific budget pero nag-over the budget ang gastos nila. So ano bang magiging implication nun? Yun ang i-explain ng management accountant. Then, explain the financial consequences of business decisions. So, ano yung mga financial consequences of business decisions? Ayan. I-explain niya ng management accountant. Kasi pinag-aaralan yan kung paano gumastos yung mga different managers ng mga department. Ayan. Then, formulate business strategy. So, siya rin din yung nagpo-formulate ng business strategy kung paano nila patatakbuhin maigi yung business kasama ng lahat ng department ng kumpanya. Siyempre, isang team lang yan, di ba? So, dapat nagkakasundo. Di ba? Then, monitor spending and financial control. So, yan. Minomonitor yan ng management accountant. Kung yung gastos nila ay nasa budget. Then, syempre, kung financial control, titignan nila kung kailangan bang bilhin yun. Baka hindi naman kailangan. Huwag na munang bilhin. So, nandun yung control. Kung kailangan siguro, that's the time na kailangan bilhin. Di ba? Then, conduct internal business audit. Ayan, yung internal business audits kasi minsan, yung mga empleyado, yung mga managers, alam nyo na may mga hidden agenda, may ginagawa silang hindi maganda. So, nagkakandak ng business audits yung management accountant. Then, explain the impact of competitive landscape. Halimbawa, meron tayong yung business, may kaparehong business or same product na kakompetensya nila, dapat ay yung competitive ba dun sa ibang kumpanya na pareho ng product, ay makita nila na dapat mas maganda yung kanilang product. Panghuli, bring a high level of professionalism and integrity to the business. So as a management accountant, dapat professional ka at may integridad na kung saan ay honest ka sa trabaho mo at wag mong hayaan na madungisan yung trabaho mo. Ayun. Then, management accountant skills. So, ano ba yung mga skills dito ng isang management accountant?
So una, analysis. Sabi diyan, management accountants should be able to analyze information and to use it to make business decision. So siyempre, ang basis mo sa pag-analyze ay yung financial statement, yung accounting reports, na kung saan makikita mo ron kung kumikita ba ng maayos ang company or kung gusto mo pang lalo pang kumita. So may mga decision na kailangan gawin. Siyempre, i-analyze mo yun. Then, strategy. Management accountants should be able to formulate business strategies that will increase company's wealth and create value for the company's shareholders. So, alam mo naman yung mga strategy na pwedeng gawin, na pag-aaralan yan, siyempre, through sa labas, na nakakakita ka ng mga option na pwede mo ring gawin sa business mo para mag-increase yung growth ng company at makapagbigay ka ng o kumita pa yung mga stockholders or shareholders. Ayan. Then risk. Management accountants should be able to identify risks that can potentially have detrimental effect to the company and recommends on how to manage such risks. So yung risk, lahat naman ng business may risks. Andyan yung maari kang malugi o kaya yung mga empleyado mo ginawang ka ng hindi maganda. So dapat may mga bagay na kung saan na pwede mong gawin para maiwasan mo yung mga risk na yan. So hindi talaga nawawala yung risk. Kumbaga para kang nagsusugal Di ba ang business is sugal? Ayun. So yun ang risk. Then pangatlo, planning o pang-apat, planning. Management accountants should be able to apply accounting techniques in planning and budget creation phase of a business. So yan, dapat naman talaga nagpaplano ka kasi hindi ka naman pwedeng susugod agad na gusto mo mag-business, hindi ka handa. Dapat ayun nga yung plano at determinado ka na gawin yon. At sa pagpaplano naman minsan may pumapalpak pero bumabangon. So planning napaka-importante. Communication. Management accountants should be able to identify what information the management needs and also explain the numbers to non-financial managers. So, yan, hindi dapat nawawala yung communication para maayos ang lahat. Synchronize, kumbaga. Ang mind nyo nakaset doon sa gustong mangyari ng mga nakakataas sa company. Yan. Then may ethical code with regards sa management report. Sabi, even though management reports do not follow the requirements imposed by accounting standards like the PFRS and PAS, management accountants are still expected to follow the Charter Institute of Management Accountant or CIMA. Kasi as a manager, di ba na nabanggit ko nung una na yung yung report nila ay doon lang within the department para makita nila kung ano yung progreso ng kanilang business. Kumbaga, ayun, every department tinitignan nila kung ano yung dapat nilang gawin. Pero sa kabuuan ay financial statement pa rin ang kailangan. Kasi yun yung pinaka summary ng buong financial information ng business mo. Kasi itong management reports na to, dun lang within the department lang. Para makita nila na yung performance nila as a department. For example nga, yung marketing department or kaya logistic department, yung mga ganon. So, yun.